Mula sa Liloy National High School, Zamboanga del Norte, ito ang Globalita. Para sa headlines, pagdagsa ng mga dayuhang namumuhunan at pagsulong ng subcontracting sa paggawa, hamon sa antas ng pamumuhay ng mga manggagawa, pagsusuri sa subcontracting sa paggawa, labor-only contracting at job contracting. Mataas na demand sa global na paggawa, ngunit patuloy ang unemployment at under-unemployment, self-employment sa kalunsaran, mga hamon at paglalako ng street food at ang issue ng hindi tumpak na datos ng unemployment. Labor Force Survey 2016, 68.125 million ang population sa Pilipinas, 2.625 million ang walang trabaho. Pagsusuri sa distribution ng empleyado sa industriya, agrikultura at serbisyo at ang issue ng underemployment at kontraktualisasyon. Narito ang mga balita tungkol sa kaganapan sa loob at labas ng bansa na tumututok sa mga isyong makabagong ekonomiya at globalisasyon. Magandang araw, Pilipinas! Hatid namin sa inyo ang mga mainit na balita ngayong araw tungkol sa mga isyong bumabalot sa sektor ng paggawa. Kung saan ang eskemang subcontracting ay lumalawak, nagiging malaking hamon sa ating manggagawa at sa ating ekonomiya. Bunso din ng globalisasyon, mas maging mabilis ang pagdating ng mga dayong namumuhunan na mas pinatingkad naman ng mga kompetisyon sa hanay ng mga dayuhan at lokal na kumpanya at korporasyon sa bansa. Dahil dito, mas nahikayat ang mga namumuhunan na pumasok sa bansa at hindi na maiwasang mapalaganap ang skemang subcontracting sa paggawa sa bansa na naging malaking hamon sa pagpapalaganap ng antas ng pamumuhay ng uring manggagawa. Narito si Sok para sa mga detalyeng pag-uulat. Maraming salamat, Nicole! Matutunghayan natin dito sa ating graph na ang kabuuan ng mga manggagawa na nasa kategoryang non-regular o ang manggagawang di-regular o kontraktual. Mapapansin dito, magkita natin dito ang paglago ng mga bilang ng mga manggagawang kontraktual sa loob lamang ng 2 taon. Ang ganitong uri ng sistema ay nagdudulot ng ikalawang seguridad sa trabaho dahil ang mga kontraktual na manggagawa ay walang tiyak na benepisyo sa proteksyon. Balik sa inyo, Nicole. Kain! Isang mainit na usapin ngayon sa paggawa ng eskemang subcontracting. Isang sistema kung saan ang mga kumpanya ay kumukuha ng serbisyo mula sa mga ensya o subcontractor para sa tiyak na gawain. Ang subcontracting ay may dalawang uri. Una ay ang labor-only contracting na may subcontractor ay walang sapat na puhunan para sa proyekto. At ang mga manggagawang ipinasok niya sa mga direktang papel sa mga gawain ng kumpanya at ito ay labag sa batas. At pangalawa naman ay job contracting kung saan ang subcontractor ay sapat na puhunan. Ngunit ang manggagawa ay walang direktang kaugnayan sa pangunahing gawain ng kumpanya. Bagamat may sapat na resources ang subcontractor, ang job contracting ay hindi pinapayagan sa batas dahil naapektuhan nito ang seguridad at sa trabaho ng mga manggagawa. Sa kabila naman ng mataas na demand para sa globally standard na paggawa, ay patuloy na kinakaharap ng Pilipinas ang hamon ng unemployment at underemployment. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA 2016, umabot na sa 63.4 milyon ang pwersa ng paggawa, kung saan 2.7 milyon ang walang trabaho at 7.4 milyon ang underemployed. Taon-taon, 1 milyong overseas Filipino workers or OFW ang umaalis ng bansa na nagdadala ng mahalagang remittance na nakatutulong sa ekonomiya kahit na may mga krisis. Narito si Aika Viron para sa pag-uulat. Maraming salamat, Nicole. Sa loob ng bansa, tayong 687,000 bagong trabaho ang nalilikha na hindi sapat upang tumugon sa 1.3 hanggang 1.5 milyon bagong pwersa na paggawa. Makikita natin sa talahanayan na isa sa mga pangunahing isyu ay job skills mismatch, kung saan hindi nakakasabay ang mga graduates sa kasanayang hinihingi ng mga employer.
Ayon sa report, tinatayang 1.2 milyon na graduates mula sa kolehiyo at vocational schools ang nahihirapang makahanap ng trabaho dahil sa kakulangan ng kaugnayang kasanayan. Noong 2014 at 2015, sa 4.23 milyong bakanteng trabaho na ilulunsad sa mga job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE, tanging 391,000 aplikante ang nakahanap mula sa 1.29 milyon na nag-apply. May mga trabahong kinalala bilang hard to fill sa mga pangunahing industriya, kabilang ang 2D digital animator, agricultural designer at mechatronics engineer na nagpapakita ng patuloy na hamon sa pag-uugnay ng edukasyon at industriya. Nakapanayam ko rin na kami punta sa airport isang OFW. Narito isa natin kababayan ng OFW na mula sa Singapore para magbigay ng ilang interview. Malaking tulong po ang pagiging OFW sa akin at sa aking pamilya. Mas malaki po ang kita sa abroad kaysa dito sa Pilipinas. Kaya kahit masakit na malayo kami sa isa't isa, kinakaya ko pa din ang mga ito para sa kinakabukasan ng aking mga pamilya. Maraming salamat po. Balik sa inyo, Nicole. Maraming salamat Aika sa ating kababayang OFW sa pagbibigay ng kanyang saloobin. Sa kabila ng pag-usbong sa sektor ng self-employment, marami pa rin mga hamon ang kinakaharap ng mga manggagawa sa bansa. Ayon sa Labor Force Survey ng 2016, isang malaking bahagi ng self-employment ay nasa kategoryang vulnerable employment na kalimitang nasa sektor ng agrikultura. Narito si Senior Calabroso para sa mga detalyeng ulat. Salamat, Rastan. Sa mga self-employed na walang ibang empleyado, marami ang nasa kalunsaran na nagtatrabaho ng mga para-paraan sa paglalako at pagtitinda ng street food. Batay sa datos, may 22 milyon na hindi kasama sa labor force participation rate na kinabibilangan ng mga estudyante, full-time mothers at discharge workers, mga taong hindi naghahanap ng trabaho. Maraming estudyante, lalo na sa mga kolehiyo ang nagtatrabaho upang matustusan ang kanilang pag-aaral. Kasama rin ang mga tungkulin sa OJT o internship na bahagi kanilang curriculum, samantala ang mga full-time mothers naman ay abala sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ngunit hindi ito nabibilang sa opisyal na bilang sa mga may trabaho. Dahil dito, naging hindi tampok ang mga datos ng unemployment rate, lalo na sa mga sektor ng agrikultura. Tinatanyang 5 milyon lamang ang nagproduktibong trabaho mula sa 11 milyong empleyado. Balik sa iyo, Rastan. Maraming salamat, Senior Calabroso. Nakapanayam ko ang isang contractual worker at ito ang kanyang opinion. Narito si Manong French para magbigay ng kanyang sasabihin bilang isang contractual worker. Manong French? Bilang contractual worker, hindi sapat ang kita, wala rin po kami ginagawa ko kami ang makasangkat o namin nakakasangkat sa lahat ito. Kaya talagang malaking hamon ang skema ito para sa mga tulad na mga individual. Maraming salamat, Manong French. Balik sa iyo, Nicole. Maraming salamat Rastan. Ayon sa ulat ng Philippine Statistical Authority, ang unemployment rate at underemployment sa bansa ay bumaba ng 4.7%, ang pinakamababa sa loob ng 3 taon. Narito muli si Sok para sa pag-uulat. Sok? Ayon sa datos mula sa Labor Force Survey ng 2016, umaabot sa 68.125 million ang kabuuang populasyon na may edad na 15 pataas sa Pilipinas. Mula dito, 63.4 million ang natatalang trabaho, habang 26.25 million naman ang walang trabaho. Kasama ng bilang nito ang 7.431 million ang underemployed o yaong mga nangangailangan ng karagdagang oras ng trabaho o mas magandang oportunidad. Makikita natin sa ating table ang mga resulta. Makikita natin dito sa ating talahanayan ang percent distribution of population 15 years old and over by employment status by region 2016. Makikita natin na ang NCR, National Capital Region, ang nauuna sa Philippines na may 12.9 ang total persons in the labor force at may 12.8 total employed persons. Total unemployed persons naman ay 15.5 at ang total underemployed persons ay 6.0.
Narito rin ang iba sa pagkakasunod-sunod na total persons in the labor force, total employed persons, total unemployed persons, total underemployed persons dito sa CAR Cordillera Administrative Region na may 1.8, 1.9, 1.2, 2.4. At ang Ilocos Region ay may 4.9, 4.8, 6.0 at 4.9. Ang Cagayan Valley ay may 3.4, 3.5, 1.7 at 2.0. Ang Central Luzon naman ay may 10.7, 10.6, 12.4, 9.1. Ang Calabarzon ay may 14.2, 14.0, 17.7, 12.0. Ang Minimpora ay may 3.0, 3.1, 2.0 at 3.0. Dito sa Bicol Region ay may 5.8, 5.9, 4.8 at 10.5. Sa Western Visayas, 7.6, 7.6, 8.2, 8.5. Central Visayas naman ay may 8.0, 8.1, 5.9, 6.0. Eastern Visayas, 4.4, 4.4, 4.3, 7.2. Zamboanga Peninsula, 3.7, 3.7, 2.5, 3.7. At ang Northern Mindanao ay may 4.9, 5.0, 4.6, 7.6. Davao Region, 4.8, 4.8, 4.2, 4.4. Sox Kasgarin 4.4, 4.4, 4.4 at 5.4. Sa Kasagara ay 2.7, 2.7, 2.5, 4.7. Dito naman sa ARM o ang Autonomous Region in Muslim Mindanao ay may 2.6, 2.7, 2.0 at 2.6 na nagtototal sa 100 taga-isa. At yun lang po, balik dyan sa studio. Salamat sa pag-uulat sa ating talakayin ang estado ng mga magagawa sa Pilipinas batay sa Labor Force Survey ng PSA noong 2016. Ngayon, narito si Aika Biron para magbigay ng mga detalyadong ulat tungkol sa sitwasyon ng ating sektor ng industriya, agrikultura at serbisyo. Aika? Maraming salamat, Rustan. Ayon sa PSA, ang sektor ng industriya ay may 5.9 milyon na empleyado o 16.8%, habang ang agrikultura naman ay may 12.5 milyon o 33%. Ang pinakamalaking bahagi ay nasa sektor ng serbisyo na may 19.4 milyon o 51.4% mula sa kabuuang 40.2 milyon na labor force participation rate. Isa ang pangunahing issue ang underemployment na naglaganap ng mahirap na rehiyon, kung saan maraming manggagawa ang nangangailangan ng karagdagang oras o hanap buhay. Tinatawag na itong home-based entrepreneurship at small business kasama mga food stalls. Sa kabila ng patuloy na pagbubukas ng Pilipinas sa panaigdigang pamilihan, tumataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho. Laganap ang kontraktualisasyon na nag-aalis ng proteksyon sa mga manggagawa. Balik sa iyo, Rastan. At iyan ang kabuuan ng ating balita ngayong araw. Ako po si Rastan Bahay. At ako naman si Nicole Campaner. Magkikita tayo muli bukas para sa mga mahahalagang balita at pangyayari sa ating bayan. Ilang araw na lang po bago ang Pasko. Muli, ito ang Globe Balita.